yun ang wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami ng iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at Manliligtas. Hinihiling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. 6 na minuto na makalipas ang alas 4. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to
Angelo Palmones, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas! DZRH Magandang Umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga Pilipinas. Lunes tayo ngayon, Lunes Santo, at 30 ng Marso 2026. Sa ulo ng ating mga balita, Pilipinas at China muling binuksan ang pag-uusap ukol sa oil exploration sa West Philippine Sea. Higit 145 megawatts natipid sa panahon ng 2026 Earth Hour. Presyo ng gasolina sa Vietnam bumaba ng 19% matapos alisin ang buwis sa langis. Uy, sana all! Community pantries muling binuhay sa harap ng nararanasang oil crisis sa Pilipinas. Impeachment trial laban kay BP Inday Sara magiging mini trial. Habang kumakaharap ng matinding krisis ang Pilipinas, ang Kongreso tuloy lang sa impeachment. Dating Executive Secretary Salvador Medjaldea sumailalim sa emergency angiogram. Naging stable na ang kondisyon. 40 degrees Celsius na heat index posibleng maranasan sa ilang lugar. Easterlies patuloy na makakaapekto sa weather condition ng ating bansa. Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Sa detalye ng mabalita, apat na lugar ang posibleng makaranas ngayon ng 40 degrees Celsius pataas ayon sa Pag-asa. Sinabi ng Pag-asa na ang extreme cushion heat index na 40 degrees Celsius ay maaring maramdaman sa San Jose Occidental, Mindoro at Dagupan City sa Pangasinan. Diyan din sa La Carlota City, sa Negros Occidental, Zamboanga at Cotabato City. Sa nasabing heat index, maaring makaranas ang mga residente ng heat cramps at heat exhaustion kapag nag-expose sa matagal na init ng araw at maaaring humantong pa ng heat stroke. Samantalang easterlies naman ang makakaapekto sa weather condition ng bansa. Magdadala ito na maulap na papuri na may isolated rain showers at thunderstorms. Sinabi ng Pag-asa na bagamat makararanas sa mainit na panahon ang malaking bahagi ng Pilipinas, asahan naman ang pagbuhos ng malakas na pag-ulan, lalong-lalo na sa hapon o gabi, na maaaring magresulta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Abiso naman sa mga customer ng Manila Water sa NCR at Rizal. Inanunsyo na po ng Manila Water Company ang serye ng water service interruption sa ilang bahagi ng Metro Manila at Rizal simula ngayong mamayang gabi hanggang sa susunod na linggo. Sa abiso ng kumpanya, mawawalan nga ng supply ng tubig mula alas 9 ng gabi, March 30 hanggang alas 4 ng umaga ng March 31 sa bahagi ng Barangay Mauay, Addition Hills at Plainview sa Mandaluyong. Mararanasan naman ang pansamantalang water interruption sa Barangay Santolan, Pasig City, alas 10 ng gabi ng March 31 hanggang April 1. Sa kaparehong oras, pansamantalang mawawalan din ng supply ng tubig ang Barangay Calzada sa Taguig City, partikular na ang Luntok at Birata Streets. Mawawalan din ng supply ng tubig ang ilang bahagi ng Barangay Manggahan sa Rodriguez Rizal, alas 10 ng gabi ng April 6 hanggang alas 4 ng umaga ng April 7. Ito po'y para daw sa leak repair works. Habang sa line meter replacement naman sa bahagi ng Barangay San Jose ang magdudulot ng water interruption. Pinapayuhan ng Manila Water ang mga residente sa mga nabanggit na lugar mag-imbak na sapat na tubig bago ang itinakdang oras. Paalala rin ng kumpanya, oras na bumalik ng supply, maaaring hayaan mo nang dumalo yung tubig sa mga gripo ng ilang minuto hanggang sa maging malinaw ito. Sugatan ang TV host at komedyanteng si Wally Bayola matapos na sumemplang sakay ng motorsiklo dahil sa lubak sa kalsada sa Andaya Highway sa Camarines Sur. Patungo sana si Bayola sa Naga City na mangyari ang aksidente para
sa kanyang pagnanaisa ng magkaroon ng Holy Week vacation. Agad namang nadala ng ospital ng mga rescuer ang komedyante na nagtamo ng pinsala sa binti na naglimita ng kanyang paggalaw, ngunit na kumpiyansang makakarecover agad sa tulong ng follow-up medical check-up. Ilang oras umano matapos ang pangyayari, nagkaroon naman ng panibagong aksidente sa kaparehong bahagi ng kalsada. Kamakailan lamang binisita ng Department of Public Works and Highways ang nasabing lugar matapos makatanggap ng reklamo ukol sa mga sira at mga potholes sa Antaya Highway. Nananawagan ng pagkakaisa at pananampalataya ang Pangulong Bongbong Marcos ngayong Semana Santa. Sa mensahe ng Pangulo, hinikayat ito ang publiko maglaan ng oras para magpahinga, magnilay-nilay, palakasin ang malasakit at paglilingkod sa kapwa. Ayon sa Pangulong BBM, mahalagang panatilihing matatag ang pananampalataya ng bawat isa at magtulungan sa gitna ng mga kinakaharap na pagsubok para sa mas maunlad na bagong Pilipinas. Binigyan din pa ng Presidente ang sakripisyo ni Jesucristo na niya'y paalala na ang totoong kadakilaan ay makikita sa sakripisyo at hindi sa kapangyarihan. Sa huli, nagpaabot ang Pangulong BBM ng pagbati para sa isang makabuluhan at mapagpalang Holy Week para sa lahat. 13 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga, naka-heightened alert ang Philippine National Police simula pa kahapon. Tatagal yan hanggang April 6. Ayon kay Police Captain Amy Tew, Tourist and Protection Section Chief ng PNP Directorate for Operations, nakahanda ang buong hanay para tiyakin na ligtas at maayos ang pagunita ng Holy Week ngayong taon. Sinabi ni Tew, aabot ng 60,000 mga pulis ang ipakakalat para tutukan ang lahat ng mga aktibidad na may kaugnayan sa Semana Santa, lalo't inaasahang marami ang uuwi ng kanilang mga probinsya para sa mahabang Holy Week break. Bukod na niya sa mga i-deploy ng mga tauhan, magtatayo rin ang PNP ng assistant desk sa mga transportation hub, religious places at iba pang lugar na tiyak na dadagsain ng publiko. Una rito ay natasan na ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang PNP Highway Patrol Group na makipagtulungan sa mga bus operator at management para maiwasan ang mga aksidente ngayong peak ng travel season. Magandang umaga sa mga nandyan sa Flying School ng Philippine Air Force sa Lipa City. Naimbag na bigat ka na kayo amin sa mga suki natin dyan sa norte, mga aga sa mga taga-Hinubaan, Negros Occidental. 3 milyong pasahero ang inaasahan ng Philippine Coast Guard na magtatawid dagat sa Semana Santa. Ito ay sa kabila ng krisis sa langis at mataas na presyo ng mga bilihin ngayong Semana Santa. Ayon kay Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, ang bilang na posibleng dumagsa sa mga pantalan ay halos kapareho na naitala noong nakarang taon. Bagamat may oil crisis anya, minimal lamang ang nagiging epekto nito sa dami ng pasahero dahil talagang inaabangan na ng marami ang bakasyon ngayong Holy Week at yung iba nakabila na ng tiket, nakapag-book na ng tiket. Katunayan, umabot na niya ng 390,000 ang inbound at mga outbound passengers sa pinakahuling tala kung saan pinakamarami ay nasa Batangas, Cebu, Bohol at Oriental Mindoro. Naka-heightened alert naman sa pagbabantay ang Coast Guard mula pa noong March 28 bilang bahagi ng Oplan Biyaheng Ayos Semana Santa 2026 at tatagal ito hanggang April 5. Maganda umaga, Pilipinas! Inaasahang mas dadami pa ang dadagsang mga pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange ngayong Semana Santa. Ayon kay PTEX spokesperson Jason Salvador, ito'y dahil sa tinatayang kakaunti ang magdadala ng sariling sasakyan, gayon din ang mga sasakyan ng aeroplano bunsod ng sobrang taas ng presyo ng petrolyo. Sinabi ni Salvador, lumampas na sa 1 milyon ang foot traffic sa PTEX simula pa noong March 22. Yung mga dating nagdadala ng pribadong sasakyan, nagko-commute na lang. And sa tingin natin, magda-translate din ito sa provincial trips natin kung saan yung dating nagdadala ng kanilang mga sasakyan patungo sa probinsya, magbubus na lang. Kasama pa rito yung mga dating sumasakay ng aeroplano na baka this time, mag-bus na rin lang, no? Sa ngayon na niya ay fully booked na ang ilang mga trips hanggang Monday, Thursday. Partikular na yung mga biyaheng Bicol, Calabarzon, Mimaropa, Visayas at Mindanao. Higit naman sa 9,000 pulis ang ipakakalat sa Metro Manila, tiyakin ng seguridad ngayong Semana Santa. Ayon kay Police Major Hazel Asilo, tagapagsalita ng National Capital Regional Police Office, nagsimula ang deployment kasabay ng full alert status ng pulisya alas 12:01 ng madaling araw.
Sinabi ng Silon na nakapwesto ng mga pulis sa iba't ibang mga lugar na dinarayo ng publiko, kabilang mga simbahan, pangunahing kalsada, mga bus terminal at mga paliparan. Mahigit 329 na mga lugar ng pagsamba ang meron sa Metro Manila. Binabantayan niya ng mga otoridad katuwang ang force multipliers upang mas mapadali ang paghingi ng tulong ng publiko. Pinalakas din ang police visibility sa pamamagitan ng mobile patrol at motorcycle units habang may nakadeploy ding mga pulis na nakasibilyan upang matukoy ang mga posibleng banta sa seguridad. Pinaalalahanan ng NCRPO ang publiko mag-ingat laban sa mga kriminal, lalong-lalo na sa mga matataong lugar, tiyaking ligtas ang kanilang mga bahay bago din umalis. Bukas din ang PNP Hotline 911 para sa agarang tulong sa oras ng emergency. Alam naman natin na kahit na Semana Santa, ang mga tulisan ay hindi ho nagmabakasyon, lalong-lalo na ang mga mandurukot. Aabot naman ng 60,000 ang mga tauhan ang pinakilos ng Philippine National Police sa harap ng inaasahang pagdagsa ng mga pasaherong uuwi sa mga probinsya. Ito'y para mapanatili ang katahimikan at nakayusan ng Holy Week bilang pag-alalay sa mga turista, maiwasan nga mga krimen at mabilis ang pagresponde kung kinakailangan. Batay sa pagtaya ng Philippine Ports Authority, hindi bababa sa 2.4 milyon na mga pasahero ang dadagsa sa mga pantalan sa bansa para sa holiday break. Inaasahan din ng New NAIA International o Infra Corporation o NNIC papalo sa mahigit na 1.3 million ang maitatalang bilang ng mga pasahero sa Ninoy Aquino International Airport. Maganda umaga, Pilipinas! Pero sa Siargao sa Siargao, Holy Week o hindi, sangkaterbang apam. Formal nang inilunsad ng National Telecommunications Commission ang Nationwide Public Assistance Operation Program nito para tiyakin na maayos at hindi mapuputol na komunikasyon sa buong bansa ngayong Holy Week. Di nga Holy Week eh. Putol-putol nga signal nyo eh. Pupugak-pugak nga eh. Tawag din ito, inatasan ng NTC ang lahat ng kanilang regional offices na makipagtulungan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Diyan din sa mga civic action group at mga amateur radio group na maging bahagi at magsilbing force multiplier. Bahagi din ng direktiba ang mahigpit na koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng kanilang mga lokal na Disaster Risk Reduction and Management Office upang mapalakas ang on-ground communication support at emergency response. Upang masiguro naman ang maayos na operasyon ng communication support teams, pabibilisin ng NTC ang pag-i-issue ng mga temporary permit at mga licenses. Pinimok din ng NTC ang mga telecommunication at broadcast entities na aktibong tumulong sa mabilis at tamang pagpapakalat ng public advisories. Pagtitiyak ng komunikasyon, mananatiling maaasahan ang mga linya ng komunikasyon ngayong Semana Santa. Sugatan ng isang 8 gulang na batang lalaki matapos na may mangyaring pamamaril at pagsabog ng granada malapit sa Lumbia Air Base sa Cagayan de Oro City. Sangkot sa naturang insidente ang isang laborer na si Arnold Bacaro at ang tiyuhin itong si Noel Bacaro. Nagpunta manon dalawa sa bahay ng foreman na si Alan Albesio upang hingin ang address ng kontraktor na hindi nagbabayad ng kanilang sahod. Nang hindi maibigay ang hinihinging impormasyon na galit umano ang magtiyuhin, nagpaputok ng shotgun. Nagawa naman tumakas ng foreman at agad na humingi ng tulong sa pulisya. Matapos ang halos 30 minuto, bumalik ang mga suspect sa kayo ng motorsiklo at may dala pang granada. Ngunit nang paparating ng mga pulis, inihagis ang granada, agad na sumabog sa loob ng compound dahilan upang madamay ang isang bata. Minutos na makalipas ang alas 4 ng umaga, naglaan naman ang Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ng inisyal ng 1.37 billion pesos para sa konstruksyon ng 25 public school buildings ngayong o sa mga susunod na buwan. At ito'y para sa buong bansa. Ayon sa PAGCOR Chairman at CEO na si Al Tenco, ang pondo ay bahagi ng 2 taon nilang plano na makapagpatayo ng 125 school buildings o halos 1,500 classrooms upang matugunan ang kakulangan ng silid-aralan sa bansa sa pakikipagtulungan ng Department of Education. Upang maging formal ang inisyatiba, lumagda ang PAGCOR sa isang Memorandum of Agreement kasama ang Department of Education at mga kanitawan ng first batch recipients
mula sa La Union, Pangasinan, Pampanga, Tarlac, Bulacan, Zambales, Batangas at Cavite, Mindoro, Marinduque, Romblon, Albay, Camarines Sur, Antique, Samar, Davao Oriental, South Cotabato at Lanao del Sur. Sinabi ni Chairman Tenco na naglaan ang PAGCOR ng kabuang 8 bilyong piso para sa nasabing proyekto. Umaasa sila ng silid-aralan na kanilang gagawin matatapos na hindi lalampas sa 2027 dahil na ipangako nila ito sa Pangulong Bongbong Marcos. Mga lider mula sa BARM, nais na managot ang mga nanambang sa mga pulis sa Sharif Agwak sa Maguindanao del Sur. Detalye na balita mula kay Jun Di Makutak, Aris 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Brother Angel. Muling naging tampok na mga balita sa social at mainstream media ang bayan ng Sharif Agwak, Maguindanao del Sur kaugnay sa panibagong insidente ng pananambang laban sa mga miyembro ng 2nd Provincial Mobile Force Company alas 9:10 ng gabi nitong Sabado, March 28, 2026 kung saan 5 sa mga pulis ang napatay dead on the spot habang 3 ang nakasurvive na pawang may malubhang tama ng mga bala. Araw ng Linggo, agarang tinungo ni Provincial Governor Ali Midtimbang ang ambush site at inatasan ng mga investigador na kailangang may mapanagot sa mga perpetrators. Habang si BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakwa naman, binisita ang 3 sugatang pulis na kasalukuyang nakakonfine sa CRMC o Cotabato Regional Medical Center sa Cotabato City upang mabigyang moral support, ganun din ng financial support ang mga pasyente at kanilang mga pamilya. Sa pahayag mula kay Chief Minister Makakwa, hindi lamang umano basta insidente ito ng krimen. Ito'y maliwanag umanong banta sa kapayapaan at sa lahat ng Bangsamoro at hindi niya umano palalagpasin ito nang walang mapanagot sa inutang na buhay ng 5 miyembro ng kapulisan ng Probar. Nagpulong na rin sina BARM Chief Minister Makakwa, Governor Midtimbang, Mayor Ahmad Ampatuan at Probar Regional Director Police Brigadier General Jason D. Guzman at napagkaisahan sa pulong na tugisin at panagutin ang mga armadong nanambang. Sa kasalukuyan, ramdam ang muling mahigpit na police and military security measures sa mga checkpoints sa 2 probinsya ng Maguindanao. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, Jun. Maganda umaga, Pilipinas! 24 na makalipas ang alas 4 na umaga, mga mamis. Pwede tayong mag-laundry day today, ha? Kunot mo ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mantsa? All you need is pride. Ba't mapahirapan ang self-concept pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stay Away Formula, tanggal ang matitinding mantsa based on tense at chocolate, mud and sabonon cotton. Gawa po ito ng ACS. Maganda umaga, Pilipinas! 24, makalipas ang alas 4 na umaga. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing Linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV.
samantalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. 26 na makalipas ang alas 4 na yung bagyo kakabsat kay San Mateo, Isabela. Diyan din po sa Abulog, Cagayan. At magandang umaga po, ohayo gozaimasu sa mga suki natin dyan sa Japan. Sakura na daw doon ngayon. Pero sakura o hindi, pag mapasyal ho kayo dito sa Pilipinas, uuwi kayo ng mga probinsya, magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede natin pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem, hindi po manunuyo ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved cologne. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Fuel deal sa Davao del Norte, pinasanilingan ng Petronas. Detalye na balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. May buntag ni mo, Jun. Mayong buntag usab, Kuyang Angel. Pinasinungalingan ng energy company na Petronas ang umano'y fuel supply deal nito sa pamahalaang panlalawigan ng Davao del Norte. Sa nilabas na pahayag, nilinaw ng kumpanya na wala itong kaalaman o partisipasyon sa naturang kasunduan at wala rin itong pinasok na anumang kaugnayan na kasunduan o commitment. Ayon pa sa Petronas, ang kailangang prioridad na tiyakin ang tuloy-tuloy at maasahang supply ng fuel sa Malaysia. Nauna rito, inihayag ni Davao del Norte Governor Edwin Hubahib ang planong pabili ng mahigit 44 milyong litro ng diesel mula sa Malaysia. Ayon sa gobernador, hindi umano tumanggi ang hari ng Malaysia sa kanilang kahilingan na makabili ng diesel mula sa Petronas at kasalukuyan na umano silang nasa yugto ng negosasyon kaugnay ng presyo at kabuuhang halaga ng supply. Dagdag pa ni Hubahib, layunin ng naturang hakbang na masiguro ang sapat na supply ng fuel sa lalawigan sa gitna ng patuloy na tensyon sa Middle East. Sa kabila nito, nanatiling walang kumpirmadong kasunduan batay sa pahayag ng Petronas. Ito si June Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagang salamat, June. Hala, si Gob, nagpapakalat ng fake news. Maganda umaga, Pilipinas! 11.7 million pesos na laga ng unregistered cooking oil na kumpiska ng otoridad sa La Trinidad, Benguet. 4 na sospek ang natiklo. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41 ng Bagnabigat. Romy. Sinamsam ng mga otoridad ang higit sa 11.7 milyong pisong halaga ng unregistered cooking oil at nareso ang 4 na suspect sa ikinasang operasyon sa La Trinidad, Benguet. Nagpatupad ang operasyon ng mga personnel ng CIDG, Food and Drugs Administration, sa koordinasyon sa Bureau of Fire Protection, La Trinidad Sanitation Unit at iba pang pulis unit sa Barangay Pugis, La Trinidad, Benguet at nadatnan si Harold, may-ari ng establishmento at mga empleyadong sina Den, Jay at Job na aktong nagbebenta at namamahagi ng hindi rehistrado at substandard na cooking oil at walang lisensya at permit na magnegosyo na paglabag sa Republic Act 9711 o Food and Drugs Administration's Act of 2009. Kinumpis ka rin ng mga operating team ang mga unregistered cooking oil na nagkakalaga ng 11,725,036 pesos. Ayon sa CIDG, ang pagmanufacture, importation, sale, distribution at pagtransfer ng health and food products na walang registration at paintulot mula sa Food and Drug Administration ay pinagbabawal. At dahil ang mga naturang produkto ay hindi dumaan sa evaluation process ng Food and Drug Administration ay walang katiyakan ng kalidad at kaligtasan nito. Tinayak naman ng CIDG ay sa publiko na pag-ibayuhin nila ang pagpapatupad sa mga batas para maprotektahan ang mga consumers. Ito si RS41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Diyos na Gina.
31 na makalipas ang alas 4. Oy mga misis! Mga misis! Amoy araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho? May dalyan sa germ sa katawan nila. Para labanan ang amoy araw at may pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ang kutis sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge you subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. Maganda umaga, Pilipinas! Maganda umaga sa mga suki natin dyan po sa Kidapawan City. Uy, sa mga tagpaminaw nato diya sa kuwan ha, sa Jensan, may buntag. Binigyan din ni Batangas 1st District Representative Leandro Lebiste na ang tunay na problema ng Pilipinas ay hindi ang digmaan sa Middle East, kundi ang pagwawaldas ng buwis. Sinabi ni Lebiste na hindi man kontrolado ng gobyerno ang pagtaas ng presyo ng langis. Kontrolado naman ng mga lider ng bansa ang paggastos at pagpapahalaga sa buwis ng taong bayan. Iginit ng kongresista na hindi tamang paggastos ng gobyerno ang siyang nagpapahirap sa ekonomiya at nagpapalala sa epekto ng taas presyo ng petrolyo. Apayag na Lebiste, naglalayong ituon ng atensyon sa fiscal responsibility o tamang pangangasiwa ng kaban ng bayan silang bilang solusyon sa problema sa harap ng nararanasang krisis sa langis. Hindi man kontrolado ng gobyerno ang presyo ng langis, kontrolado ng gobyerno ang paggastos at buwis. Huwag nating hayaang lalong lumubog ang ating ekonomiya at huwag masundan pa ang oil crisis ng debt crisis. Itigil ang pagwawaldas ng pera ng bayan. Nagpatupad ng malaking bawas presyo ng petrolyo ang Vietnam. Matapos magdesisyon ang kanilang pamahalaan na pansamantalang alisin ang ilang pangunahing buwis sa gasolina, diesel at aviation fuel. Bumaba ng 19% ang presyo ng gasolina sa nasabing bansa simula ng Biyernes matapos lagdaan ni Prime Minister Pham Minh Chinh ang decision number 482 QDTTG na nagtatakda ng 0% na Environmental Protection Tax, Value Added Tax sa Special Consumption Tax o yung excise tax sa kanila. Ang hakbang na ito ay tinuturing na emergency measure ng gobyerno ng Vietnam upang protektahan ang kanilang ekonomiya mula sa mabilis na pagtaas ng presyo ng langis sa mundo dulot ng tensyon sa gitnang silangan. Nauna tayong pumirme. Nauna tayong nagpasa ng pagbabawas ng excise tax. Yun nga lang, pinag-iisipan pa kung ipatutupad. Maganda umaga, Pilipinas! Sana all. Kumustahin muna natin si Joy John Valerite Acol live mula po sa Washington. Joy John, good morning. Magandang umaga, Kuya Angel, mga kababayan. Nasa ika-44 na araw na ngayon ang naranasang federal government shutdown na pinakamatagal sa kasaysayan po ng Estados Unidos, habang ang mga mababatas sa Washington ay patuloy na nakikipaglaban sa pagpondo para sa Department of Homeland Security o DHS. Ang kasalukuyang hindi pagkakasundo ng mataas at mababang kapulungan ng Kongreso ng Amerika ay humantong sa pagkakaantala sa mga serbisyo publiko sa mga paliparan dahil sa kakulangan ng mga opisyales ng Transportation Security Administration o TSA sa mga security checkpoint, habang ang mga empleyado ay nagtatrabaho sa mga paliparan ng walang sahod. Ang Kongreso ay nasa 2 linggong pahinga ngayon, Kuya Angel. Kaya ang isang kasunduan upang pondohan ang Department of Homeland Security na sumasaklaw sa mga ahente ng TSA, pati na rin po ang mga ahensya ng imigrasyon, ay mukhang malabo makapagpasa ng batas para mapondohan ito. Nitong nakalipas lamang na Biyernes, Kuya Angel, mga kababayan, nabigo ang mga mababatas na sumang-ayon sa isang kasunduan upang muling buksan ang DHS na isinara mula pa nitong nakalipas na Pebrero 14. Ang Senado ng Amerika ay nagpasa ng isang kasunduan na kompromiso na bahagyang magpopondo sa DHS at naglalayong maibsan ang mga pagkaantala sa paglalakbay sa mga paliparan sa buong Amerika, ngunit tinanggihan ng mga Republicans sa US House of Representatives ang panukalang batas at sa halip ay bumoto upang aprubahan ang isang panandaliang panukala na pinunduhan ang departamento sa kabuuan nito. Hindi inaasahang may papasa ng Senado ang panandaliang panukalang iyon dahil tinutulan ng mga Demokratiko o Democrats ang pagpupondo para sa departamento na nangasiwa sa agenda ng immigration ni Trump nang walang mga reforma tulad ng mga pagbabawal sa mga ahente ng Immigration at Customs Enforcement o ICE
na nagsusuot ng mga maskara at racial profiling. Sa mga paliparan, Kuya Angel, libo-libong opisyalis ng TSA ang walang sahod sa gitna ng patuloy na pagtatalo sa US Congress. Ito ay humahantong sa hindi pagpasok ng mahigit sa 500 mga ahente nito nakalipas lamang na linggo. Naging viral ang mga video sa social media, Kuya Angel, ng mga manlalakbay sa paligid ng mga gusali sa napakakalaking pila o napakahabang pila at humahantong sa mga alalahanin tungkol sa kakayahan ng Amerika na mag-co-host ng World Cup simula sa darating na Hunyo ng taong kasalukuyan. Nitong Sabado lamang at ngayong linggo, higit sa 3,560 na TSA officers o 12.35% ng kabuang workforce ng ahensya ang nag-call and sick o ayaw pumasok na ayon sa DHS. Samantala ang mga ahente mula sa ICE ay nag-deploy sa ilang mga malalaking international airport upang tumulong sa pagbabantay sa seguridad habang ang mga ahente ng TSA ay hindi nabibigyan ng sahod. Pero, Kuya Angel, good news kaya ito dahil sinabi po ni White House Border Sir Tom Homan na maaaring manatili ang ilang ICE unit sa mga paliparan pagkatapos ng pagsasara depende sa kung ilang ahente ng TSA ang bumalik sa trabaho pagkatapos may balik ang kanilang mga regular na sahod. Sinabi niya na ang ahente ng TSA ay magsisimulang tumanggap ng mga paycheck ngayong Lunes o Martes kung malalagdaan ni US President Donald Trump ang isang executive order na mapunduhan ang kanilang sahod sa kabila ng hindi pagkakasundo ng mga mababatas sa US Congress. Kuya Angel. Paano yung paano nila nasisiguro na ligtas yung mga borders from any terroristic attempts? Kung walang... Nandyan na yung ICE, Kuya Angel. Ganun ba? May ganun bang competency yun? Di ba? Yun lang. Kasi wala silang training sa pagbabantay sa mga paliparan. Kaya namumblema at iyon ang pinangangambahan ng mga pasaheros sa mga paliparan sa buong Amerika. Di ba? Ngayon naaway ang Iran. May Ginoo. Pero ano naman to? Pero nag-increase ba ang traffic ng mga turista sa Amerika? Ay, medyo kulang na. Ang mga bumabiyahe ngayon ay mga local na mga tourist at mga dahil bakasyon ngayon sa paaralan, sa kolehiyo at kailangan nilang bumalik sa kanilang mga state kung saan sila ay pinanganak o nakatira. Kaya mahaba-haba po ang ang pila sa security lalo-lalo na sa pag-check-in. Wow. So gaano katagal ang turnaround bago makapasok halimbawa ang isang pasahero from labas hanggang sa kanyang sa boarding gate? Matagal. Bumiyahe ako kahapon, Sabado. Matagal, Kuya Angel. Umaabot ng 3 hanggang 4 o 5 oras ang pagpila. Dahil hanggang sa labas na ng mga paliparan ang pilahan, pag-check-in pa lamang po yan. Paano? Di lalong walang maiingganyong pumunta dyan sa Amerika ngayon. Sa ganitong sitwasyon. Yun lang. Sa ganitong panahon kasi, it's cherry blossoms dito ngayon sa Washington DC at karaniwan ay marami ang pumupunta dito sa amin. Pero ngayon ay dahil po sa maraming cancellations at mga delay, ito po ngayon ay napakababa ang turnout ng mga tourist na pumupunta dito. Sabi ng isang nag-feedback dito, 2 hours delayed na po yung wife ko coming from Europe via Newark, New Jersey. Kita ho ninyo. Ito po yan. Sa Dallas International Airport, ito po yung kalapit na international airport dito sa amin. At ito yung BWI, yung Baltimore at Washington International Airport. Mahaba na, ito po yung hindi pa napipilahan. Pero ngayon po ay napipilahan na po ito hanggang sa labas na, Kuya Angel, at traffic na ang bawat mga sa labas ng paliparan. Magkano ang ngayon dyan, Joy June? Magkano ang halaga ng crudo per gallon? Ang crudo ngayon ay medyo bumaba na, Kuya Angel. Umaabot na ito ngayon sa $5.18. Ang regular unleaded naman po ay umabot sa $5.16 o 0.16 cents. Magkano ibinawas? 6 plus yan, di ba, noong nakaraan? 6 plus, tama ka. Okay. Nabawasan ito ng mga 2 to 1%. Okay. Ito yung national average, Kuya Angel.
Jojon, maraming salamat. Ingat dyan at sana nga ay ma-resolve na rito sa lalong madaling panahon. Thank you. Para din sa kaligtasan nating mga kababayan dyan po sa Estados Unidos. Balik sa iyo, Kuya Angel. Si Jojon Balarete ako live mula sa Washington. Maganda umaga, Pilipinas! Dito na lang kayo pupunta sa Pilipinas. Pwede sabihin natin medyo may kataasan ng gasolina, mura pa rin naman ho ang bilihin. Huwag na rin kayo magpasalubong na imported na tsokolate. Meron ho tayong tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magniniyog, ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ng Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon ay nagpuproduce na sila ng dekalidad na cacao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. Ang tangerine chocolate po ay may mahigit 10 variant sa mga raw material, galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Tangerine chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global. Tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Tangerine chocolate 100% gawang atin. Kaya nga po pakiusap ni Dr. Helen Tan, sana naman ay ating tangkilikin. Sino daw nga bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat pagbili ho natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang Pinoy. Pakiusap ni Dr. Helen Tan, sana naman ay ating tangkilikin. Maganda umaga, Pilipinas! 164 katao na huli sa Oplan Disiplina at Anti-Criminality Campaign sa Santa Cruz, Maynila. Detalye na balita mula kay Boy Gonzales sa RH 29. Boy, good morning. Good morning, Kuya Angel. Umabot sa 100 at 64 na katao ang nahuli sa sinigwang anti-criminality operation at pinagting na pagpatupad ng mga ordinansa ng Manila sa Santa Cruz. Ayon sa Manila Police District Santa Cruz Police Station 3, sinagawa ang operasyon alas 10 ng gabi sa pangunguna ni Lieutenant Colonel Rexon Layo Katuwang, ang Manila Social Welfare Development at City Legal Department, maging ang Manila Traffic and Parking Bureau. Layunin ng operasyon na paigtingin ang kampanya laban sa kriminalidad at ipatupad ang disiplina sa lungsod. Sa tala, 85 lalaki at 17 babae ang nahuli sa pag-iinom ng alak sa pampublikong lugar. Ang 5 naman ang naaresto dahil sa paglabag sa half-naked policy. Nasikip din ang 28 mendicant at 29 na menor de edad, habang isang lalaki ang nahuli dahil sa umiiral na warrant of arrest. Dinala ang mga lumabag sa mga talagang staging area kung saan sila ay naitalat na payuhan at pinalaya matapos ang dokumentasyon kasabay ng maigpit na babala. Samantala, ang mga menor de edad ay itinan over sa Manila Department of Social Welfare para sa kaukulang pangangalaga. Ito si Boy Gonzales para sa Lisa Regional sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales. Tiniyak naman ni Olongapo City Mayor Attorney Roland Paulino Jr. sapat ang oil supply ng lungsod sa gitna ng patuloy na pagsipa ng presyo ng petrolyo. Sa isang nagawang talakayan sa Pre-Port Forum na pinangunahan ng Subic Bay Metropolitan Authority, sinabi ng alkalde, hindi dapat maalarma ang residente dahil may sapat pa namang supply ng langisa ngayon. Bagamat naniniwala si Mayor Paulino na hindi magiging pahirapan ang pagbili ng krudo sa lungsod sa mga susunod na linggo, nagpaalala pa rin dito sa publiko na maging matalino at matipid sa pagkonsumo ng langis. Samantala, binida din ni Mayor Paulino na wala pang gasolinahan na ipasara sa lungsod dahil naman sa iligal na pagtaas ng presyo o price manipulation. Pagtiyak pa na alkalde, bukod sa ayuda mula sa Department of Social Welfare and Development, handa rin ang kanyang tanggapan na magpaabot ng tulong sa mga tsuper na lubhang apektado ng sunod-sunod na mega oil price hike. Inabilis naman ng Bureau of Customs ang pagpuproseso ng importasyon ng langis upang tiyakin sapat ang supply nito sa bansa. Sa pamamagitan nito ng paglatag ng mas mahigpit na mahakbang upang masiguro na tuloy-tuloy ang daloy ng imported na petrolyo sa Pilipinas. Sa ilalim ng OCOM Memo number 36-2026, ipinagutos ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno sa lahat ng pantalan ang pagpapatupad ng preferential handling, agarang unloading, mabilis na proseso sa customs, interagency coordination at patuloy na monitoring sa shipment ng langis. Layunin nitong maiwasan ang anumang pagkantala ng supply na kritikal sa ekonomiya ng Pilipinas at tiyakin walang aberyang makakarating sa mga industriya o komunidad ang mga imported na langis. Ang
Ang nasabing hakbang ay agad na ipinatupad sa dalawang pangunahing fuel shipments, kabilang rito ang mga dumating sa Port of San Fernando, La Union at Port of Limay sa Bataan. Nanawagan naman si Senator Bongo sa mga lokal na leader na laging maghihanda sa pagbibigay ng tulong sa mga komunidad ngayong may matinding krisis sa langis. Ang panawagan ay ginawa ni Senator Go, Vice Chairman ng Senate Committee on Health, sa kanyang talumpati sa pagdalo sa isang assembly ng mga lokal na pamahalaan mula sa iba't ibang bansa kahapon o mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sinabi ni Senator Go na dapat na maging handa ang mga LGU sa pagbibigay ng tulong dahil walang ibang matatakbuhan ang ating mga kababayan kundi ang pamahalaan. Uli rin tiniyak ni Senator Go ang suporta sa anumang hakbang para mabawasan ang epekto ng oil crisis lalo-lalo na sa mga mahihirap na mamamayang Pilipino. Kabilang na rito ang panukalang suspensyon ng excise tax para kahit paano mabawasan ang pagsipa ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ngayon po ang mga barangay officials ang unang nilalapitan ng ating mga kababayan sa oras ng pangangailangan. Unahin po natin parati yung interes ng ating mga kababayan, lalo-lalo na po yung mga mahirap na walang ibang matakbuhan kundi tayo po sa barangay. Samantala, iginiit naman ng ekonomistang si Professor Emmanuel Leco, hindi lamang ang mga mayayaman na makikinabang sa suspensyon ng excise tax sa langis. Ayon kay Leco, milyon ang matutulungan kapag tinanggal ang oil excise tax dahil bukod sa mga nasa transport sector, na ipapasa din ang mahal na presyo ng petrolyo sa pamasahe at presyo ng bilihin. Masakit marinig yung sinasabi na pagka tinanggal ang excise tax, ang makikinabang lang ay ang mga mayayaman. Hindi po totoo yan. Milyon-milyon ang makikinabang pagka tinanggal po ang excise tax. At yan po ay dapat panimulang hakbang lamang ng pamahalaan para maibsan ang dinadalang bigat ng mga mamamayan. Una nang tinawag ni dating NEDA Secretary Winnie Monsud na stupid ang susyong suspindihin ang excise tax. Sabi naman ng ekonomistang si John Carlo Panumbayan, kapag naipatupad ito ay mas makatitipid pa ang mga may kaya sa buhay dahil sila ang mas nagmabayad ng buwis kaysa sa mga mahihirap. Sa ilalim naman ng administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. nakapagpatayo ang Department of Agriculture, Philippine Center for Post-Harvest Development Mechanization o DAPILMEC ng kabuuang 151 rice processing system sa pamamagitan ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEP, Mechanization Program 2.0 kung saan 132 ang kasalukuyang operational na, 19 naman ang inaasahang makukumpleto bago matapos ang taon. Nagpahayag ng kanilang pasasalamat ang mga samahan ng mga magsasaka sa Nueva Ecija sa mga pagsisikap ng administrasyon na maiangat ang kanilang kabuhayan sa pamamagitan ng pagbibigay ng makabagong pasilidad na nakatutulong upang mabago din ang buhay at ang kanilang mga komunidad. Ayon kay Nora Angeles, General Manager ng Bantog Agricultural MPC sa Talavera, Nueva Ecija, napakaganda ng programa ng Pangulo para sa mga magsasaka. Nakatutulong ito para maibsan ang mga problema tulad ng gastusin sa bukid dahil karamihan sa mga ito ay libre. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Showbiz muna tayo. Carlo Aquino, aminadong muntik ng mag-goodbye sa showbiz. Bakit kaya? Alamin natin kay Morley Alinio. Morley, good morning! Yes! Magandang morning Luzon, Visayas at Mindanao. Rampa na Pilipinas. Good morning Kuya Angel. Marami na ang nabago kay Carlo Aquino. Ang kanyang pananaw sa buhay, desisyon at paninindigan. Mula sa pagiging child star ay isa na siya ngayong matibay at mapagmahal na ama ng anak na si Mithi. Si Mithi ay anak ni Carlo sa dating kasintahan na si Trina Candasa. Ang malaking pagbabago kay Carlo ay mula nang ito ay magpakasal sa kanyang kasintahang si Shirley Dizon. Sinong mag-akala na ang magaling na aktor na si Carlo ay muntik nang mag-quit pala sa showbiz? Ito ay noong mga panahong wala siyang movie offers, telebisyon o teleserye, commercial o kahit provincial showman lang. Na ang tanging pinagkikitaan lang pala ng nasabing binata ay ang paggawa ng tarpaulin. Yes,
dumating si Carlo sa puntong gumagawa na siya ng tarpaulin para ikabuhay niya at ng kanyang pamilya, kasama ang isang kaibigan. Actually, muntik na rin mag-migrate itong si Carlo sa Amerika at gusto niya maging isang laborer na lang doon. Noong mga panahon, wala talaga siyang pinagkakakitaan sa showbiz. Pero laban nga, ika nga, huwag susuko. Kaya laking pagpapasalamat niya ngayong muli siyang naging maningning na aktor sa showbiz. Isang magaling na aktor na kung saan ay maraming pinagkakaabanahang pelikula at kung ano-ano pa. Iyan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ako po ang inyong RH47. Morley Alinio para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Morley. Maganda umaga, Pilipinas! 52 na makalipas ang alas 4 na umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Pero sabi nga po naman dalubhasa, isang oras bago matulog, 2 kapsula ng ultabayo, mas mapapakinabangan natin ang mga benepisyo ng ultabayo. Ano nga bang ultabayo? Ito po ay postbiotic with Lactococcus lactostrain plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial sa Japan, hindi testimonial, hindi kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultabayo, nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactostrain plasma. Kaya po napaka-potent po nito. Pagpasok po sa ating katawan, ina-activate nga po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung naman tinatawag ng mga dalubhasa na commander ng ating immune system, responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya tayo, habang tayo po ay natutulog, napapanumbalik nito ang sigla ng ating katawan, ng ating immune system. Nakatutulong din para ma-achieve natin ang magandang tulog. Pag magandang tulog, may panlaban tayo sa puyat, pagod at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng ultabayo. Kung may mga concerns pa ho kayo, po pwede kayo makipag-ugnayan sa 0931-033-2871. Ang ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. At kung ngayon ho kayo bibili ng ultabayo, yung 30 capsules ng Ultabayo Postbiotic sa alinmang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka ng free 100 pesos Mercury Drug Gift Certificate. Promo runs until July 31, 2026 only. Per DOH, FDA, CFRR Permit Number 0981-07-2025. Mahalagang paalala, ang ultabayo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! 7 minuto na lamang bago mag-alas 5 ng umaga. Mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan at itatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa News happenings and trend, match up entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas! 54 makalipas ang alas 4, hold-upper patay. Isang sugatan matapos makipagparilan sa Catbalogan City. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga agad Jimmy. Isang suspect patay, isang sugatan sa pang-hold up sa Grand Tours Terminal sa Catbalogan City. Kinilala ng PNP. Ang biktima si alias sa John 39 anyos, manager at may-ari ng Grand Tours, at Mick, may-ari ng Grand Tours Corporation, presidente ng Catbalogan City. Patay ang isang sospek na kilala kay alias Jerna sa 8 taong gulang, residente ng Yabong, Samar. Kinagamot sa ospital ang isa pang sospek na kilala kay alias Rob. Nagyari insidente alas 7:35 ng gabi sa Grand Tours Terminal, Barangay 3, Catbalogan City. Sa investigasyon ng PNP, mga suspek ay pumasok sa Grand Tours Terminal, partikular sa may cashiers room, at nagdeklara na hold up at inutusan ng cashier ibigay ang pera at cellphone. Pagkatapos ito, mga suspek agad na tumakas. Ang may-ari naman ng van ay nakamonitor sa CCTV ng tanggapan at nagkaroon ng palitan ng putok kung saan mga suspek ay tinuan.
at itinakbo sa Samar Provincial Hospital para malapatan ng kaukulang lunas sa kasawayang palad. Isa sa mga suspect ay dead on arrival ng attending diniklara na dead on arrival ng attending physician. Nakumpiska sa mga suspect ang patalim, jacket, bonnet na may bull cap. Nakumpiska rin ang isang kalibre 45 na baril na may markang government model, automatic caliber 45 na may 6 na bala, pera na may 15,000 piso at cellphone. Pinaghanap ng kapulisan ng isa pang suspect na kasama nito na pang-hold up na nakilala kay alias Ado ng Agno, Pangasinan na armado din ng baril. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Jimmy. Indignation Peace Rally naman sabay-sabay na sinagawa sa ilang barangay sa Northern Samar bilang pagkundina sa 57th anniversary ng NPA. Detalye na balita mula kay Jane Galit Bantayan, Aris 34. May buntag ni mo, Jane. Sabay-sabay na nagsagawa ng Indignation Peace Rally ang ilang mga barangay sa mga bayan dito sa lalawigan ng Northern Samar. Isinagawa ito kahapon ng barangay San Isidro, Las Navas, barangay Pio del Pilar, Lapinig, barangay Ruhas, barangay Hitapian, barangay Peribadulia ng Katubig, barangay Silhagon Mapanas, kabilang ang barangay Lunoy, Gamay, Sitio Kanunghan, barangay Osminia ng Palapag, barangay Sinunugan Ditubang, Selveno Lubos at Poblasyon Lope de Vega. Ang nasabing Indignation Peace Rally ay sinagawa bilang pagkukundina sa pagdiriwang ng ika-57 anibersaryo ng New People's Army. Ipinakita rin sa aktibidad ang pagkakaisa ng komunidad sa pamamagitan ng pagdideklara na persona non grata laban sa NPA at sama-samang paglagda sa isang commitment wall bilang malinaw na simbolo ng kanilang pagtanggi sa impluwensya ng nasabing grupo. Samantala, pinagtibay naman ng mga residente ang kanilang suporta sa pagsusulong ng kapayapaan at kaayusan sa buong lalawigan. Sa kasalukuyan, ayon sa ulat ng 3rd Infantry Pacemaker Brigade, lahat ng bayan ng 1st District ng Northern Samar ay diniklara na bilang stable internal peace and security condition. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat, Jane Galit Bantayan. Ay magandang umaga kay Attorney Silverio Biong Garing. Papunta ho siya ng Mindoro, ha? On the way na daw to Port of Batangas, Batangas Port, ha? Ingat ho dyan, Attorney Silverio Biong Garing. Iimbestigahan niya yata itong 9 na buwang gulang na sanggol na nasawi matapos sa manong pabayaan ng mga doktor at nurse sa isang ospital dyan po sa bayan ng Nauhan. Good morning, Ma'am Evan Lang, dyan po sa Las Vegas, Nevada. 3 high-value individual drug suspect naman kinabibilangan ng menor de edad arestado sa drug bypass operation. Dyan po ito sa Dagupan City. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 37. Masantos siya kabasan at kami sa ating masuki dyan sa Magasinan, Freddy. Masantos siya kabosan, Kuyang Angel. Isang matagumpay na operasyon ng Dagupan City Police hinggil sa illegal na droga na nagresulta ng pagkakumpiska ng 3 plastic sachet na naglalaman na hinihinalang shabu na tumitimbang ng 56 grams at may street drug price na 380,000 pesos. Bate sa ulat ni Dagupan City Police Director Colonel Arnold Solomon, alas 11:45 ng gabi nagkasa ng operasyon ng kanyang mga tauhan sa City Drug Enforcement Unit, katuwang ang City Intelligence Team, Police Station 6, PIDEG SOU 1 at PIDEA Regional Office 1 sa Barangay Buluan, Bukig sa syudad at isang nagkunyaring buyer at binentahan ng mga suspect na isang 30 anyos na lalaking tricycle driver residente ng Pugo Chico, 17 anyos na binatilyo residente ng nasabing barangay at isang 17 anyos na binatilyo ng Barangay Bunuan Bidlok at sila'y agad ay inaresto. Ang mga suspek ay nasa kustodiya ngayon ng Dagupan City Police Station para sa kaukulang disposisyon. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, Aris 30, tag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Magandang umaga po sa mga suki natin dyan sa Nueva Ecija. Dumagsang mga taga-suporta ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands upang ipagdiwang ang kanyang 81st birthday. Bilang selebrasyon, naghanda ng cake at bulaklak ang mga ito para sa dating presidente. Ito ang unang beses na nagdiwang ng kaarawan ng dating Pangulong. Pangalawang birthday niya ito.
habang nakakulong sa The Hague, Netherlands dahil sa kasong crimes against humanity kaugnay ng war on drugs ng kanyang administrasyon. Isinugod naman sa ospital ang dating Executive Secretary na si Salvador Mijaldea matapos makaranas sa problema ng kalusugan habang nagsasalita sa isang rally sa Davao City. Biglang napahinto si Attorney Bingbong sa kanyang talumpati sa Parada Dabawenyo at hinawakan ang kaliwang bahagi ng kanyang dibdib bago ito dinala sa ospital ng isang medical team. Sa may lalim ito sa emergency angiogram pero wala namang nakitang abnormalidad. Inaasahang makakalabas na rin siya ng ospital sa lalong madaling panahon. Ang naturang pagtitipon ay bahagi ng pagdiriwang ng 81st birthday ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasalukuyang nasa pag-iingat pa rin si Mayor Digong ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands, kaugnay ng kasong crimes against humanity. Inendorso naman ng National Price Coordinating Council ang pagpapatupad ng 50 pesos per kilo price ceiling sa imported na bigas. Dahil sa mataas na presyuhan sa pandaigdigang merkado ng langis, bunsod na nagpapatuloy na geopolitical tension sa Middle East na nagpataas ng presyo ng mga pagkain sa buong mundo, hindi lamang sa Pilipinas. Ang mungkahin na isinulong ng Department of Agriculture ay naghihintay na lamang ng approval ng Pangulong Bongbong Marcos sa nito ang mga imported rice na may 5% durog na mga butil at magiging epektibo sa loob ng 30 araw. Target nito na maaksyonan ang pagtaas ng presyo ng pagkain sa bansa. Lalong-lalo pat mahalagang pagkain habang lumalawak ang inflationary measures, bunsod naman ang tensyon sa gitang silangan. Ang mataas na presyo ng langis ay matinding nagpapataas sa gastusin sa transport at logistics. Nagresulta rin ang mataas na presyo sa retail ng mga pangunahing bilihin, kabilang narito nga ang bigas. Para sa bansang nakadepende sa imports, ang hindi inaasahang kaganapan sa labas ng bansa ay nagpataas sa pag-aalala ng karamihan ng kakayahang makabili at syempre sa katatagan ng supply ng pagkain. 3 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Magandang umaga, Pilipinas! Ang galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato ang kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste, ACS. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Paalala ho sa mga suki natin na 30 pa lamang ho ng Marso 2026. Ngayon po ay Holy Monday. Balik tayo sa mga balita pero nasa linya na natin si Comelec Chairman George Garcia. Chairman, good morning. Magandang umaga po Sir Angel, sa mga kababayan natin magandang umaga po sa inyong lahat. Oh, thank you Chairman sa inyong pagsama sa amin kahit nga nitong oras sa umaga on a Holy Monday. Yan, ha? Nag-umpisa na yung inyong di ba? Bawas araw ng trabaho? Yes po Sir Angel, minarapat po natin na itong Abril na ito muna ay gagawin naming 4 na araw din ang pasok ng Comelec mula Martes hanggang Biyernes. Yan ay bilang pakikisa natin sa at panawagan, lalo-lalo na ng ating Pangulo na makapagtipid man lang ng enerhiya ang komisyon. At Sir Angel, yung po mga major activities namin, not necessarily related o hindi ganun ka may relasyon sa eleksyon, ay amin pong kinansila. Meron po kami mga international conventions dapat ay hindi na po namin itutuloy. Kasama na rin yung mga team building activities
ng iba't ibang departamento ng COMELEC. Paano ho yung inyong preparasyon sa BARM election? Kasi kinakailangan din ng massive training at saka tawag dito, reorientation sa ating mga botante sa Yes BARM. po, Sir Angel. Yun po ang dahilan kung bakit ang ginawa po namin, Abril lang muna, ang 4 na araw na walang pasok. Pero Sir Angel, tuloy-tuloy po yung registration of voters natin. Diyan po sa Bangsamoro hanggang bukas na lamang po, Sir Angel, ang registration of voters. Pero yung pong registration of voters sa buong Pilipinas ay magpapatuloy hanggang Mayo 18. Tama po kayo sa Bangsamoro, naging batas na po, naging ganap na batas yung panukalang batas dati na September 14 ang Bangsamoro Parliamentary Election at kami naman po, maliban sa ginagawa namin mga iba pang paghahanda, tutuloy na po namin yung ating voters education na kinakailangang ilatag dyan po sa buong Bangsamoro. Okay, so ulitin natin, hanggang bukas na lang ang voters registration dyan po sa BARM. Yes po, Sir Okay. Angel, hanggang bukas na lamang po. Mas maaga po ito na matatapos kumpara sa buong Pilipinas. Kasi nga po, Sir Angel, kinakailangan ma-finalize na natin yung listahan ng mga botante sa buong Bangsamoro. At the same time, kinakailangan ma-finalize din ni COMELEC yung mismong bilang ng mga presinto, saan ito located sa buong bayan o sa iba't ibang bayan sa buong Bangsamoro. Okay. Kailan mag-uumpisa ang election period sa BARM? Kung September ang Ito eleksyon? po, Sir Angel, ngayong linggong ito, hopefully hanggang bukas, ay mapag-usapan na namin bago man lang mag-Miyerkules Santo upang mailabas natin yung calendar of activities na tinatawag. Malamang-lamang ang filing ng candidacy, Sir Angel, ay ngayong unang linggo ng Mayo pa. Yun. Kailangan muna kami mag-voters education program. Pagkatapos po niyan, Sir Angel, kung September, ang ating pong election, September 14, ang ating pong election period, baka po mga last week ng July hanggang first week ng August. So ang filing is July pa? May po, May. First week ng May, Sir Angel. Opo. So kailan ang start? Kailangan po namin magpa-file ng maaga dahil, remember, Sir Angel, ito po ay hindi manual na halalan. Ito po ay automated na halalan. So yung mga restriction, kailangan mapag-usapan ito dahil di ba naging controversial yung kung kailan ba papasok ang election period para mabilang yung papasok doon, yung pondong papasok sa SOSE. So kailan ang start ho ng campaign period ng election period? Yung election period po, mga last week ng July, Sir Angel, papasok na po yan. Diyan din magsisimula yung tinatawag na gun ban. At pagkatapos, saka rin papasok yung mga tinatawag natin later na public works ban, social services ban, at saka yung mga paglilipat ng mga personnel sa pamahalaan. Halimbawa, bawal po ang mga suspension, bawal po ang mga pagdidetail ng mga nasa pamahalaan nang walang permiso ang Commission on Elections. Paano to? Didodoble gastos nyo? Kasi ang mahal na gasolina ngayon, Chairman. Yan po yung ating kaagad, Sir Angel, mga 2 linggo na nakalilipas na pinauna doon sa aming opisinang in charge para sa halalan sa Bangsamoro. Una, tinatanong natin, kinakailangan malaman magkano ang kakailanganin dagdag sa ating gastos, sa ating budget. Ganung lalong-lalo na, Sir Angel, ang nakikita natin na maapektuhan ay yung logistics, yung pagdadala natin ng mga kagamitan dyan sa Bangsamoro. Remember po, halos lahat ng mga gamit ay hindi naman po ini-aeroplano kung hindi binabarko yan. Dahil may mga gamit tayo na critical, hindi pwedeng sa ere kung hindi sa dagat, katulad ng mga baterya ng mga makina. Kinakailangan yan ay sa barko isasakay. So pinapatanong natin magkano ang magiging effect nito doon sa ating pong paghahanda. So Angel, ngayon siyempre ay buwan pa lamang ng Marso. Habang tayo lumalapit papuntang September, maaari mag-iba pa ang presyuhan ng crudo sa pagdaigdig ng merkado. Sana nga. Sana bago magsimula yung shipment ng mga materials, ma-resolve na itong problema, no ha? Kaya lang dumating na daw sa Middle East yung mga US Marines wag naman sanang magtagal, ano ha? Nang sa gayon ay ma-resolve ba ito? Oo, dasal ho yan ang buong mundo. Pero natin, Sir Angel, garansya po natin sa mga kababayan natin sa Bangsamoro, tuloy na tuloy po yan, September 14. Maaari may crisis na ganyan, maaari may gera sa Middle East.
Subalit tuloy na tuloy po ang halalan natin sa September 14 para po matapos na ito dahil ito po yung ilang beses nang nare-reset. Ito po yung kauna-unahang halalan sa parlamento dyan sa Bangsamoro. Okay. So, may krisis o wala? Tuloy ang eleksyon dahil yun ang iniatas ng batas. Oo. Mandate. At paalala po natin, maghabol po kayo sa registration. Yung magpapalipat ng registration, magpapa-reactivate ng kanilang registration, yung magpaparehistro ng bago. Lalo na rin yung mga kabataan 15 hanggang 17 anyos. Kung hindi man Bangsamoro, ang habol nyo, halimbawa yung Barangay SK, kinakailangan magparehistro tayo. Okay. Chairman, ihabol lang ho namin, isa din ho sa mga concerns ng ating mga magsasaka ngayon, para bang hindi ho sila masyadong napapakinggan, bagamat may mga commitment na bibigyan ho sila ng mga ayuda, hindi pa naman naisa sa katuparan ng masinsinan. Sabi nila kung meron lamang silang talagang malinaw na kinatawan, may magtatayong malakas para sa kanila. Ano na daw hubang status ng magsasaka party list, Chairman George? Yes po, nung nakaraang, ito kasi yun ay nangyari, nung nakaraang termino, yung tinatawag na kasuhan nila Meron po kasi internal na problema doon sa party list na yun, nagkaroon ng kasuhan hanggang sa Korte Suprema. So umabot po Sir Angel, yung mismong kasuhan na yan, ay umabot hanggang sa natapos yung termino noong nakaraang 2022 to 2025. So ngayon po ay 26 to 2028 ay kung sakasakali, makakapag-participate po muli sila dito sa halalan na darating para sa 2028 election. So, hinihintay na lang po natin later na sila ay mag-file ng kanilang manifestation upang muli silang mag-participate sa halalan para sa 2028 national and local election. Pero yung kung sino ang magiging nominee o kung sino ang kikilalaning grupo, wala pa. Wala pa po yun dahil kinakailangan magsabit sila ng bago. Although, yung po naging desisyon ng Korte Suprema na settle na po, Sir Angel, kung sinong grupo ang dapat na may hawak ng naturang party. Na-settle na po yan ng Korte Suprema. Kung kaya nga lamang, kung sino ngayon yung magiging bagong nominees nila, ay kinakailangan pa sila mag-submit muli sa amin. Number 1, ng manifestation na sila ay magpa-participate sa susunod na halalan. Number 2, kung sino yung mga nominado nila na kung sakasakali mananalo ang siyang uupo at representante ng naturang party list. So, sino hong kinilala doon sa desisyon, Chairman? Sino Hindi ako nagkakamali Sir Angel, mukhang yung grupo ni dating congressman, naging congressman din, Kabatbat, sila ang kinilala na may hawak nitong naturang party list na ito. So, yun lang po yung ating hinihintay Sir Angel, kung sino ngayon ang kanilang pauupuin bilang representante. Okay. So, kailangan may mag-submit ng manifestation. O para at least malinaw na. Kinakailangan may mag-submit ng manifestation at pagkatapos yung bagong nominado nila. Kasi, Sir Angel, para sa kaalaman ng lahat ng mga mag-party list, una muna, tama rin po din na itanong nyo, ongoing na po ang registration natin ng mga party list. So, yung iaabutin hanggang ngayong taon na ito, hanggang December lamang. And therefore, para may period si COMELEC na mag-desisyon sa mga petition, mga bagong petition. Tapos later po, i-announce na namin kailan naman magsasubmit ng mga manifestation, yung mga accredited na mga party list kasama yung mga nominado nila para po ipapublish din natin sa mga dyaryo sa COMELEC website upang malaman ng mga mamamayan sino ba yung mga nominee ng mga party list. So ongoing na po ang application for registration ng mga bagong party list. Pero yan, ipapile sa central office? Sa COMELEC po, pinafile po ito sa main office po, tama po sa Intramuros, ang mga bagong petisyon at later po, yung ating mga manifestation to participate sa party list. Chairman George Garcia, thank you for joining us. Magandang umaga and sana nga po maging maayos ang ating Lenten Week celebration. Salamat po, Chairman. Magandang umaga po, Sir Angel. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Oras sa buong kapuluan, 14 na minuto na makalipas ang alas 5 na umaga. Ganda Umaga Pilipinas. Bangga ng 2 motorsiklo, 1 patay, 2 sugatan sa Bagak, Bataan. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang, Aris 37. Danny, good morning.
Isang aksidente sa karsada ang naganap alas 2 kahapon ng hapon na nagresulta ito ng pagkasawi ng isang rider sa kahabaan ng JJ Linaw National Road, Barangay Atilano, Ricardo, Bagac, Bataan. Sangkot sa insidente ang isang motorsiklong ADB 160 na minamaneho ito ng edad 30 anyos na residente ng Dasmariñas, Cavite na nasawi sa aksidente. At isa pang motorsiklo na minamaneho naman ng 41 anyos na lalaki na kasamang sakay nito ang babae na edad 38 anyos na kapwa residente ng Barangay Tabing Ilog, Bagac, Bataan. Batay sa paunang investigasyon, magkasalungat ang direksyon ng dalawang motorsiklo nang tangkaing kumaliwa ng isang driver at aksidenteng nabangga ang kasalubong na motor. Dahil dito nagtamo ng pinsala ang mga sangkot sa aksidente at agad na dinala sa Bagac Community and Medical Hospital, subalit ang driver ng taga Cavite ng motor na ADB ay binawian ng buhay. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. 16 makalipas ang alas 5 na umaga. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala.
Alas 5:20 ang oras sa buong kapuluan. Baka may mga lakad ho kayo ha. Huwag kalimutan magmaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po man yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcoholone. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doctors, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH book na sa mahabang panahon. Mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Uy, nabanggit na lamang din natin ang mga kumadrona ha. Muli, nananawagan po si Asek Cecil Bangcasantos. Sa lahat po ng mga kumadrona, magkakaroon po ang Philippine League of Government and Private Midwives Incorporated ng 27th National General Assembly of Midwives. Ang tema, Stand Tall, Midwives as Health Service Providers Amidst Adversity. Yan po ay sa April 15 na hanggang 17 sa The Forum Philippine International Convention Center. Bukas po ito sa lahat ng mga public, private, mga birthing centers at mga sa akadim na mga kumadrona. Para po sa detalye, makipag-ugnayan po kayo sa 0956-196-6050. Applied for CPD units daw po ang inyong pagdalo dyan po sa konbensyon. Kasama natin ngayon si Attorney Joseph Philip Andres, Executive Vice President ng Government Service Insurance System. Ako, tamang-tama ito at napag-uusapan na lamang din po ang mga paraan kung paano tayo makakatipid sa kuryente. Yung ibang mga lugar sa Mindanao, nito pong last week nag-panic buying sa pagbili ho ng mga generator sets. Bibili kayo ng generator sets, wala din namang gasolina, di ba? Huwag kasi kayo nagpapaniwala sa mga bali-balita na magkakaroon ng pangmatagalang brownout, di ba? O yung iba naman naghahanap po ng solar panel para sa mga generators nila. Anyway, makakasama ho natin si Attorney Andres para pag-usapan ito pong tinalakay sa atin ni PGM Wick Veloso na ginhawa solar energy loan ng GSIS. Kumustahin nga natin ang rollout. Attorney Philip Andres, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Kuya Angel, at sa lahat ng mga nanonood, nakikinig, nagsusubaybay po sa inyong programa. Kumusta ho yung rollout, Attorney? Ay, napakaganda po. Gaya po na na-mention nyo, last week lang po, last Wednesday lang po ito nilunsad ng GSIS. At yung first day pa lang po, nakakuha na kami ng 1,200 applicants na nagkakahalaga ng 400 million pesos. Ngayon po, as of last cut-off po namin ng March 28, meron na po kaming 3,300 na naaprubahan na may kabuuang halaga na 1 billion pesos po. Wow! So, ganun po kaganda ang take-up ng loan na ito. 1 billion na kaagad ang... gano'ng kadami nag-apply? Ganun kadami po, 3,300 na po. So, ang average price po niya ay around 303,000 pesos per application po. Kasi po, under this loan program, ang maximum loanable amount po ay 500,000 pesos. Okay, pero attorney, that means meron sila quotation na mas mababa doon. Baka mamaya yung perang makukuha nila, ibili naman ng kung ano-ano. Paano natin masisiguro na gagamitin nila ito para sa nila? Dito po sa ginhawa solar energy. Opo. Mabuti po na tuloy niya, Kuya Angel, dahil sa application pa lang po na dinadaan sa aming GSIS mobile, sa touch mobile app namin, ay doon pa lang po ay kailangan nila magsumite na po ng mga quotations at saka mga installation contracts para matignan ng kanilang mga agency authorized officers kung meron nga talaga. Tapos pwede din po kasi itong reimbursement kung meron na po sila existing and their unit is not older than January 1, 2026, pwede po i-reimburse nila. Retroactive ba? Opo, pwede po. As of sa 2026 po napakabit. Pero po, yung sa sinasabi niyo po na sana ay pinakabit nga talaga, meron po kami proseso na nag-check po kami ng kanilang compliance within that 6-month period. And kung natuklasan po ng GSIS na hindi naman po nagpakabit
magiging due and demanda po agad yung kanilang loan. Kasama po sa loan agreement yan. Okay. Attorney, alam mo, magandang tulong ito sa mga kababayan natin. Pero mas maganda sana ding tulong ito kung masisiguro natin na yung mga co-op doon sa mga lugar, meron ng net metering. Kasama ho ba sa programa yon, Attorney? Ang pag-apply po sa net metering system, Kuya Angel, ay kanya-kanya na pong diskarte. Kasi hindi naman po lahat ng mga providers ay meron na pong net metering system agad. Swerte po tayo, for example, sa Metro Manila, ang Meralco po ay mabilis po umaksyon sa mga application for net metering systems. Pero tama po yan, sinabi nyo, yan po ang advantage na. Kasi yung mga hindi nyo naman nagagamit during peak production ay pwede nyo ilabas sa grid para bumbabayaran po kayo. Magkaroon kayo ng credit sa inyong bill. Okay. Yun daw bang loan kasama ang pagbili ng battery kasi yun ang mahal? As long as it will fit in the 500,000 pesos na maximum loan amount, pwede po yan. Okay. Depende na po sa mag-discard nila. Kasi meron naman po packages na sa 500,000 pesos pasok na kung residential lang naman po ito. So, and alam po natin, nagmumura na din po ang presyo yung mga battery natin ngayon eh. Oo. Actually, meron yata, may mga local brand na ng ng baterya na kayang ang tawag dito mag-store ng energy, galing sa mga solar system natin. Napakainam kasi Kuya Angel, nakikita ko nga yung kinocrawl nyo, meron kayong 145 megawatts saved by Earth hour. Ito po, if you could just imagine, at the 20 kilowatt-hour modest production per day ng mga system ng 3,300 na nag-apply, in one day, nakasave tayo ng 66 megawatt-hours agad. Isang araw lang yun. So ito talaga ang maganda contribution natin sa national effort natin para maging para matugunan itong ating energy crisis. Attorney, so, para meron sila mga individual na para may mini power plant sila individually, di ba? Meron ho daw ba kayong accredited na supplier para masiguro nilang hindi dispalinghado yung mabibilan ng inverter? Baka nga. Kuya Angel, wala po kaming i-designate na official na sellers kasi nga ayaw namin mabahira, baka sabihin meron bang kinakamukihan or anything. So i-leave it to the members kung saan po siya kukuha. Sana po siya na po mag-due diligence kung ano yung classic performance yung pagbibilan nila. So officially po wala kaming inauthorized na seller. Okay. Hanggang kailan daw ito, Attorney? We are still open kasi 6 months ang initial application dito, pero at the rate we're going, baka tumagal pa to dahil sobrang mabilis. Itong loan ko napapanahon talaga dahil this is a long-term solution po talaga to your energy bills, to your electric bills, dahil alam naman po natin ang lifespan ng solar panel ay tumatagal ng 20 years, 1% degradation per year lang siya. Kaya napapanahon po talaga ang programang ito. Okay. Doon sa mga nagwo-worry na baka pag may dumaang bagyo, masira yung kanilang solar panel, mga solar panel sa bubong, di ba may insurance to, Attorney? Opo, Kuya Angel. Napakagandang feature po nito. Ay for the first 2 years, ay meron pong libreng insurance cover to. Courtesy of the GSIS also. So the protection ka against fire or may bagyo, etc. For the first 3 years, kami po ang may sagot sa insurance nito. Libre po. Paano yung succeeding after 3 years? Ayun po, optional na po sa kanila if they want to pay for the insurance. Alam naman natin, gusto natin matutunan din ng mga miyembro natin ang kahalagaan ng insurance dahil ang insurance penetration rate natin ay hindi pa ganun kataas as a country. So, this is one of our means para po mapataas ang consciousness ng tao sa importansya na insurance. Okay. So, hanggang 500,000, malaki-laking malaki-laking capacity ang pwede mabili. Prices, opo. Kaya na po ng mga at least 10 kilowatt hours po yun. Okay. Attorney Andres, paano daw ho sila uli mag-a-apply? Opo. Una-una po, sabihin ko kung sino mga pwede mag-apply. Ating mga regular members, mga non-career status, permanent, mas special members. As long as you have at least 3 years in government service na po at meron kayong hulog na at least 1 month for the past
6 months. At of course po, yung ating traditional na requirements po, dapat hindi kayo naka-leave without pay, dapat wala kayong pending administrative case against you, at dapat wala kayong due and demandable loan sa GSIS. Ang aming way of application po dito ay through our GSIS Touch application. Kaya po, ano po to, all digital to. Sa at the convenience of their smartphone, pwede po nila i-access yung GSIS Touch mobile app na yan at doon na po sila mag-a-apply. Napaka-intuitive po nito feature na ito. At lahat po, ang buong proseso ay digital. Kaya nga po, maski nagdi-digital Fridays kami, tuloy-tuloy po ang serbisyo ng GSIS dahil nakapaghanda na po kami ng aming infrastructure on how to handle these situations like this. Tapos ang release ng pondo, kung nasaan din silang lokalidad, di ba? Sa bangko pa ba yan o diretso na sa account? Sa mga ATM na yan. ATM kung na rin ano po yung registered ATM nila sa GSIS, doon po namin ibibigay ang credit po dito. Gano'n daw katagal ang approval? Ang approval nito ay within 24 hours po as soon as ma-approbahan ng inyong agency authorized officer. Ganun po kabilis. Dahil pag nag-apply po, yung application na yan ay tumutuloy po yan sa kanilang ahensya dahil yung ahensya po nila ang mag-determine kung kaya pa po ng kanilang paying capacity dahil alam naman po natin under the law, meron po tayong kailangan ng 5,000 pesos net take home pay per month. So kung pasok po ang amortization, sa-approbahan nila, kapag inapprobahan ng kanilang agency authorized officer, as soon as 24 hours po pwede namin i-credit agad. Okay. Attorney, ngayon po ay nasa National Energy Emergency tayo. May iba pa daw pang loan pwede silang ma-avail. Ito mga kababayan natin. Kuya Angel, tama yan. Dahil alam niyo naman ng GSIS through our President and General Manager, si Mr. Vic Veloso, ay napaka-proactive, even the management, even our Board of Trustees. So yes po, without preempting our programs, operations, meron pa po kami mga nasa pipeline na loans which are in response to this energy emergency ng country natin. And to help, of course, our members to have yung tatawag namin ginhawa dahil tong solar energy loan na ito ay papakinabangan nila ito for such a long time. It will be a big factor in lowering their electric bills. Kasi alam naman natin, ang Pilipinas has one of the highest electricity rates sa Asia. So this is a step in the right direction. And our participation ng GSIS po in that whole of government approach na gusto po ng ating presidente. Ayan. Anyway, i-access na ho ninyo lahat ho ng mga pwedeng i-access na mga portal, online, o kaya mga contact details. Ayan, pinaplas na ho natin para makapag-inquire pa ho kayo at makapag-avail na nito pong programa para po sa pagpapa-install ho ninyo ng inyong solar energy system dyan po sa inyong mga bahay. Attorney, thank you for joining us. Maraming salamat. Maginhawang umaga po. Maraming salamat po, Agent, for giving us this opportunity. Magandang umaga. Si Attorney Joseph Philip Andres, Executive Vice President ng Government Service Insurance System. Maganda umaga, Pilipinas! Sa mga taga Bulacan, good morning. Uy, tama-tama ito ha, dahil magtatag-init ngayon, di ba? Magtatag-init ngayon, samantalahin ho natin para at least kahit paano makatipid ho tayo sa konsumo ng kuryente sa paggamit natin ng electric fan at saka ng air conditioning unit. Buti na lang galing ho ko ng Mindanao. Ang sarap ng hangin pa rin yan doon, lalong-lalo na sa mga bukid-bukid, di ba? Hindi na masyado kinakailangan hindi pa masyado kinakailangan ng air conditioning. Maganda umaga, Pilipinas! Work from home at ride sharing para makatipid sa gasolina isinusulong ni Senator Erwin Tulfo. Detalye ng balita mula kay Raymond Adpan, Saris 28. Raymond, good morning. Nanawagan si Senador Erwin Tulfo na muling ibalik ang work from home program sa mga pribadong kompanya at pamahalaan para makatipid ang mga manggagawa dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay Tulfo, sa mga hindi naman kailangan ng pisikal na presensya ay baka payagan silang mag-report online. Ilan sa mga halimbawa ay ang mga nasa opisina sa planning, research, admin, customer service at iba pang kalintulan na trabaho na pwedeng mag-work from home. Maging ang medical consultation ay nagawa din noong panahon ng pandemic at pagtuturo online.
At kung kailangan ng presensya sa trabaho tulad sa manufacturing, hotel at restaurant o sa ospital, pwedeng isang sasakyan na lang ang mga magkakatrabaho at hati-hati na lang sila sa gas. Napansin ni Senador Erwin na dumarami ang mga stranded na mga commuters, lalo na sa rush hour dahil sa nabawasan ang mga bumibiyahing mga public utility vehicles o PUVs dahil sa taas ng presyo ng petrolyo. Ito si RH28, Raymond Advance para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Raymond. Tiniyak naman ni House Speaker Faustino D. III na magiging limitado lamang ang mga in-person activity para sa ASEAN Inter-Parliamentary Assembly o AIPA meetings na i-host ng Pilipinas ngayong taon. Alinsunod ito sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos na gawing mas simple at magaan ang ASEAN Summit nang hindi nakukompromiso ang pangunahing layunin. Ayon kay Speaker D, lilimitahan na lamang ang face-to-face activities sa General Assembly sa Oktubre at interface meetings sa Nobyembre. Gagawin na ring virtual ang lahat ng mga preparatory meetings. Iginit ang House Speaker patuloy na gagampanan ng bansa ang tungkulin bilang host ng AIPA. Ngunit hindi rin maaaring isang tabi ang epekto na nagpapatuloy na sigalot sa gitnang silangan. Sa pamamagitan na niya ng paggamit ng digital platform sa at iba pang sa may ibang mga pulong, mababawasan ang gastusin para sa naturang summit. Lalo't mahalagang unahin ang kapakanan ng mga mamamayan sa gitna ng nararanasang krisis. Pero alam mo ba ninyo na sa buong mundo, nakapagtataka na bakit ang Pilipinas po ang pinaka naapektuhan dito po sa pagtaas ng halaga ng krudo, ano? Tingnan ninyo, sa Philippines, tumaas tayo ng 97%. Pero sa Laos, 33%, sa Thailand, 46%, sa Vietnam, 35%, sa Cambodia, 15%, Singapore, 29%, Malaysia, 45%, Indonesia, 9%. Ano kayang dahilan? Ano ha? Hindi kaya talagang may dapat na bambuhin ho tayo dito? Kasi malinaw naman 97%. Di ba ang tawag dyan price gouging na, gouging. Alinsunod ho sa Republic Act 7581 o yung Price Act. Price gouging is illegal when there is a declared state of calamity or an emergency. Bakit kinukonsinti natin itong pagpo-profit ng husto nito pong mga negosyante? Sinasabi nila, bagamat nabili nga daw po sa murang halaga, kailangan i-epekto na kaagad yung mataas na presyo para paghahanda daw po sa darating na procurement o sa susunod na pagbili nila. Ganun. Kawawang Noipio. Tapos sasabihin wala na tayong magagawa dahil yan po ang hindi natakda ng batas. Ay, sus ko. Di bale, buti po sa ibang bahagi ho ng Pilipinas, meron na silang innovative way para mapatakbo ang kanilang mga tricycle habang mataas po ang halaga ng bilihin. Yan. Kawawang kalabaw. Maganda umaga, Pilipinas! 38, makalipo sa alas 5 ng umaga. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ.
Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match up on entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Talang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa.
Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal dito sa Hoy Bawal Yan tuwing Sabado alas 11:30 ng umaga dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Magandang umaga sa mga Pilipino dyan po sa Hong Kong. At sa lahat ng mga seafarers natin, ha, ingat ho sa inyong paglalayag. At pagbabalik dito sa Pilipinas, huwag na kayong magpasalubong ng imported na tsokolate. Meron po tayong locally made, gawang lokal but taste and looks global. Yan po ang Tangerine Chocolate. Yan po ay brand ng mga magnaniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon ay nagpuproduce ng husila ng dekalidad na kakao beans, pinoprocess para maging Tangerine Chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. Ang Tangerine Chocolate po ay may mahigit 10 variants sa mga raw material, galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Tangerine Chocolate 100% gawang Pinoy. Yan nga pong pakiusap ni Dr. Helen Tan, sana nga po ay ating tangkilikin. Sino nga daw bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Tangerine Chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global dahil tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Tangerine Chocolate 100% gawang Pinoy. Pakiusap ni Dr. Helen Tan, sana po ay ating tangkilikin. Pilipinas! E di mamalengke muna tayo dyan po sa may Bonifacio Market. Kasama natin si Edwin Duque, Aris 23. Edwin, good morning. Ay, putag Kuwing Intel, talagang random yung pagtaas ngayon ng presyo ng kartinaga baboy dahil itong Bonifacio Market na mismong pinatukunan ng mga iba't ibang vendor. At panibagong 20 pesos yung itinaas ngayon ng karne. Pagamat tayo sa kanila ayaw nila magtaas. Pero napilitan dahil sa taas pa rin ng supply sa merkado. Yung pinakamataas na presyo ngayon kasi yung pinakasuplayan ng dating 320 na yung kanilang supply. Kaya itong mga katabing mga palengke dito kukuha, umabot na ng 370 ang presyo ng karne at ang lempo, 370 ang supply, umabot ng halos 400 yung kilo sa ibang katabing mga palengke. Ayon dito kay Mang Ruben, posibleng tatas pa ito ng 400 o hindi lang 400 hanggang itong Mayo kung tuloy-tuloy pa rin yung pagsipa ng presyo ng krudo sa merkado. Pero ang itong manok ay hindi naman gumagalaw kaya nakikita natin yung mga video natin kay Angel, halos yung manok na lang yung kanilang pinupuntahan. Dahil kaysa daw mag-atomo ng karne na baboy, manok na lang. Kaya yung 6 na baboy na kanyang pinapakatay araw-araw, halos hindi na raw maubos ngayon yung 2 baboy. Kaya ang iba, mas maganda lang magkaroon ng parok dahil mas medyo mura dahil natuling 190 pesos pa rin bawat kilo. Hindi rin gumalaw ang presyo ng karne ng baka ng 450 habang itong kapit ay 500 pesos pa rin. Sa presyo naman ng isda, tumaas na rin ulit ng panibagong 20 pesos ang presyo ng bangus habang ang tilapia ay 10 piso ang itinaas. Pero yung mga isda, kunti lang itinaas pati dito sa Field Pesos po dahil 420
yung pinakamataas na dating 330. Ang pinakamahal naman ay 1,200 pesos. Ang kagandahan naman, Michelle, dahil hindi gumalaw ang presyo ng mga gulay ngayon, ay nila ay may sapat na supply. Kailangan daw magsipag lang sa pagtanim para mapanatiling mababa ang presyo ng mga gulay. Ganon din ang mga prutas, wala pa rin mga pagkalaw. Habang sa presyo naman ng bigas, ang Japanese rice ngayon ay 57 pesos, red rice 61, Asmin 54, yung brown rice 58, yung Pad Delicious, ito tumaso din ng halos piso lang, 62. Yung bachelor ay 58, ang bagong ani, dating 40, ngayon ay 43 pesos bawat kilo. Ang malagkit, meron pa rin 58, meron pa rin 80 pesos. Ang pinakamagandang klase, bagong aning malagkit, 100 pesos pa rin bawat kilo. Pinurado, 82 pesos bawat kilo. So may 2 piso yung nakita natin pagtaas. Kaya ito yung mga bagong presyo. So yan ating price sa Pretoria. Dito pa rin sa Bonifacio Market. Kaya nasa tatas rin daw ang presyo ng karne. Aris 23, Edwin Duhin nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Edwin. Ito may report sa atin si Attorney Biong Garing. Kabilang sa mga hindi bumibiyahe ngayon ay ang Ocean Jet, Supercat, Starlight Sprint at Pascrap ng Montenegro Lines papuntang Mindoro. Yung Batangas sa Mindoro na biyahe. Ano? Naku, paano yung mga magdadagsaan ngayon? Ngayong Semana Santa. Kaya ang payo niya po, i-check daw ho ninyo ang schedule bago ho kayo lumuwas at baka mamaya apektado pa na ng operasyon ng Pascrap ang inyong sasakyang barko o Pascrap papunta nga po ng Mindoro. Maraming salamat Attorney Biong Garing. Samantala, PNP umaasang mababawasan ang insidente ng road crash droning road crash at saka droning ngayong Semana Santa. Detalye ng balita mula kay Jel Parosa, RH52. Jel, good morning. Kuya Angel, ramdam na ng pabansang pulisya ang kumukonting biyahe ng mga motorista. Epekto ng pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Kaya ayon kay PNP spokesman, Police Brigadier General Randolph Duanyo, malamang mabawasan din ang mga insidente ng road crash o aksidente sa kalsada, maging drowning o pagkalunod ng ilang mga bakasyonista na binabantayan ng otoridad tuwing panahon ng bakasyon. Sa datos ng PNP, tumaas ang bilang ng mga nasawi dahil sa reckless imprudence noong nakarang taon, umabot sa 919. Mula sa higit 800 noong 2024. Gayon din, nakapagtala ng 151 insidente ng drowning ang PNP Maritime Group noong 2025 mula sa 70 kaso ng sinumdang taon. Kaya ngayon 2026, naobserbahan na raw ng Regional Police ang mas kakaunting biyahe palabas ng Kamaynilaan. Maghihintay pa ng datos ng PNP mula sa kaukulang transport agencies bago tuluyang masabing mas kakaunti nga ang mga bakasyonistang gumagamit ng kanilang private sasakyan at pagko-commit na lamang sa pag-arangkada ng long weekend mula ngayong Semana Santa. Pakinggan natin ang PNP spokesman. Na tunay po na kumonte o mas less yung mga bumabiyahe na mga sasakyan sa lansangan sa kanilang mga area of responsibility. Inaasahan natin na sa pagbaba na mga gumagamit po ng kalsada is mas magiging less po yung ating pong mga datos na inaasahan po. Ang tinig ni General Duanyo. Ako si Edniel Parrosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jel. Ngayon daw po kung gusto nyo mag-Station of the Cross, hindi nyo na kinakailangan bumayahe papuntang mga probinsya. Nandyan ang Shell Station. May pa Caltex Station, Petron Station. Kaya lang yung ibang station sarado na. Ay, nananakita ba inyong kasukasuan ng kakaringkel sa mihina na bang kalamnan? Epekto yan ng pagtanda. Ipinakikilala ang Ultaplex sa health drink mula po sa mga lumikha ng Ultabio backed by Japanese technology. Ang Ultaplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas ng muscles, glucosa green para sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawin ang galaw, sigla at ganda kahit nagkakaedad na with proper diet and exercise. Hanapin lamang po ang Ultaplex sa Shopee, Lazada at ultamayo.shop. Ang Ultaplex ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Maganda umaga, Pilipinas! 6 na minuto pa bago mag-aces na umaga.
Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggalang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Umaga, Pilipinas! 57, makalipas ang 5 ng umaga. Congratulations muna aking pong kaklaseng si Alfonso Jack Sandique. Yan ha. Pinakamayaman sa batch namin yan eh. Ang chairperson ng National Sectoral Committee on PhilRubber. Pinaralan siya bilang Innovation Expert Award. Maraming mga innovation ito sa rubber industry eh. Yan po ay bahagi ng pagdiriwang ng 11th National Volunteers Day. Si Jack po hindi lamang visionary sa larangan po ng teknolohiya sa rubber, kundi pati na rin ngayon sa durian. Ayan ha. Congratulations Jack ha. Sana dumami pang pera mo at matulungan mo yung mas marami nating mga kaklase. Ayan. Ay, at saka, nagtataka ba kayo bakit mura ang kuryente sa ibang mga lugar? No, sa ibang mga lugar, meron na ho silang mga nuclear technology na tutugon doon ho sa... Para hindi sila masyadong dependent sa oil, ano ha? Alam ba ninyo, si President Putin tutulungan pa ang Vietnam na magtayo ng dagdag na nuclear power plant. Tayo ala ha. Huwag kayong mag-alala yung pagbuhay sa nuclear power plant program dito sa Pilipinas. Kasi puwasa na ho yung batas para tugunan yung problema dyan doon sa regulatory at saka sa sa pagpapatayo. Meron na tayong batas dyan. Kaya lang problema, yung pong i-appoint na opisyal hanggang ngayon, ala pa. Bilis, di ba? Tagal-tagal nang naipasa ng batas hanggang ngayon, yung itatalagang mga opisyal para pamunuan yung ahensyang tututok dyan, ala pa. Huwag kayong mag-alala. Siguro sa susunod na krisis sa kuryente, darating na rin ho yan. Ha? Maganda umaga, Pilipinas! Inamin naman ni Justice Committee Chairperson Congresswoman Jinky Beatrix Luistro. Malamini trial na nga po ang nangyayaring impeachment hearing ngayon laban kay Vice President Sara Duterte sa Kamara. Mismong ang mababatas ang nagsabing ito'y mini trial na posibleng kahantungan ng hearing ng Committee on Justice sa mga reklamong isinampa laban sa Vice Presidente.
Ayon kay Luistro, mga miyembro lang naman ng komite ang may karapatang busisiin at i-cross-examine ang witness at mga ebidensyang ipipresenta sa hearing. Teka muna, akala ko ba kompleto na kayo? Akala ko na substantial in form and substance na yan. Sufficient na. Bakit nagmi-mini trial pa kayo na dapat responsibilidad po ng nasa Senado? Maganda umaga, Pilipinas! Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Yan po ating panawagan sa tuwi-tuwi na. Angel po si Angelo Palmones, nag-iwan sa inyo na isang magandang umaga. Susunod na po ang 2x2 at ang ACS Balita. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po kay Confucius. Ang sabi po niya, he who will not economize will have to agonize. In short, magtipid! Para sa buong kapuluan, ACS na umaga. Maganda umaga, Pilipinas!